Noong 1-year-old pa nga si Jessie ay napansin na namin na hindi siya nagre-response tuwing tinatawag namin ang kanyang pangalan. Si Lucas! Good morning mga Mima! Ngayon po ay si-share namin sa inyo kung bakit nga ba namin pina-assess si Jessie sa Child Development Service. Para nga namin malaman kung si Jessie ba ay isa sa may autism na bata or talagang speech delay lang siya. Noong 1-year-old pa nga si Jessie ay napansin na namin na hindi siya nagre-response kapag tinatawag namin ang kanyang pangalan. Isang beses nga bumisita ang kapatid ko sa bahay namin habang naglalaro si Jessie, tinatawag-tawag niya ang pangalan ni Jessie at ni isang tingin or response ay hindi talaga nagre-response si Jessie at hindi siya lumilingon. At napansin ko na nga din yun na si Jessie ay wala masyadong eye-to-eye contact. Inisip ko lang noon, kaya siguro ganun kasi 1-year-old pa nga lang naman si Jessie. Siguro magbabago din pagdating niya ng 2 years old. Pero alam niyo ba, pagtungtong ni Jessie ng 1-year-old ay alam niya na ang alphabet from A to Z at alam niya na kung paano mag-count ng numbers from 1 to 20. Madami na nga din siyang alam tulad ng mga shapes at colors at alam niya na kung ano yung mga uri ng animals at mga vegetables and fruits. Kaya naman dahil dyan ay hindi ko na pinansin kung ano man yung red flag kay Jessie dahil naging busy at nag-focus lang ako kung saan magaling si Jessie. Si Jessie po ang batang hindi iyakin, kalma lang siya at hindi siya nagtatantrums. Simula pa nga nung baby siya ay hindi talaga siya pala iyak. Kaya naman yung mga kapitbahay namin ay nagtataka kung bakit wala talaga silang naririnig na umiiyak na baby kahit may baby kami kasi nga hindi talaga iyakin si Jessie. Para sa akin nun, ang swerte ko namang nanay kasi nga ang anak ko ay hindi nga iyakin, hindi siya pala iyak. Walang kaproble-problema. At noon nga, nag 1 year and 10 months na si Jessie ay nag-move na kami sa Australia at nakasama na namin ang kanyang daddy. After 3 days nga ng pagsasama namin ay napansin ng daddy niya kung bakit nga ba si Jessie daw ay hindi nagre-response tuwing tinatawag niya ang pangalan ni Jessie. Pero at that time, talaga namang ang talino ni Jessie, marunong na siya mag-count to 1 to 100. Pero yung pagre-response sa name niya at yung eye-to-eye contact ni Jessie ay napakadalang lang talaga. At dahil nga dyan, kinausap ako ng partner ko, ng daddy ni Jessie, na ipatingin daw namin si Jessie sa espesyalista. Naka-in-denial ko talaga nung time na yun. Sabi ko, hindi yan, walang problema yan si Jessie. Napakabata pa naman kasi ni Jessie. Siguro pag 2 years old na si Jessie ay magiging okay na din yan. Alam nyo ba, nung time na yun, hindi ako makapag-focus. Talagang namumroblema ako sa isip ko. Talagang bakit si Jessie pa talaga ang may ganun? Kung meron man si Jessie autism, bakit si Jessie pa, yung anak ko pa talaga? Hindi ko matanggap sa sarili ko. At yun, pinaliwanag sa akin ng daddy ni Jessie. Sinabi niya sa akin, kung ano man si Jessie ay tanggapin namin at suportahan. Sabi niya nga, napakalaking blessing na binigay sa amin ni God si Jessie. Napaka-healthy bata, kalmado at hindi iyakin at super smart, sabi nga ng daddy niya. Pero kung may problema man, dapat daw ipa-assess namin agad-agad. Noong time na yun, nagre-research ako tungkol sa mga batang may autism, kung ano yung mga sign or mga batang may ADHD or kung ano pa man. Yun nga, nung nakita ko, ang pinaka number 1 sign ng batang may autism ay yung hindi pag-response ng name kapag tinatawag at kulang sa eye-to-eye contact. Nung mag 2 years old na nga si Jessie, ay napagdesisyonan na namin na ipatingin na namin si Jessie sa doktor. At binigyan naman kami ng doktor ng referral para makapagpatingin kami sa Child Developmental Service. Pero alam nyo ba, sinabi sa amin ng doktor, huwag kayong mag-alala. Alam nyo ba, ako nga 4 years old bago ako nag-start magsalita. Nilift up pa kami ng doktor para hindi daw kami mag-alala. Pero binigyan niya pa rin kami ng referral para nga ma-assist kung meron mang problema at mapanatag yung loob namin. Bukod nga sa hindi pag-response ng name, kulang sa eye-to-eye contact at hindi si Jessie tumatawag sa amin ng mommy at daddy. Kung may kailangan siya, kinukuha niya lang yung kamay namin at pinapabuksan kung meron siyang gustong pabuksan. Minsan nagsasabi siya ng open please or open the door, ganun. Pero hindi talaga siya conversant. At in-enroll na nga din namin si Jessie sa playgroup. At doon, nakita namin si Jessie na kulang talaga siya sa interaction. Hindi siya nakikipaglaro sa ibang bata. Meron siyang sariling mundo. At noong napabook na nga namin si Jessie sa speech pathology, sa unang assessment ay nasabi ng speech pathology na si Jessie daw ay super smart.
pero meron nga din daw kulang. Lack of eye-to-eye contact at hindi siya nagre-response tuwing tinatawag ng speech pathology yung pangalan niya. At ang sabi nga niya ay marami pang assessment na pagdadaanan si Jessie bago sila mag-diagnose at ibinuk na din niya si Jessie sa developmental pediatrician para na din ma-assess. Niyang tumungtong na si Jessie ng 3 years old ay napansin na namin na nag-improve na talaga siya. Nakikipag eye-to-eye contact na siya at marunong na siyang magsabi ng mommy and daddy paminsan-minsan nga lang. At nagre-response na din siya minsan sa kanyang name kapag tinatawag siya. Medyo nakikipag-interact na din siya sa mga ka-play group niya. Sa ngayon ay may mga naka-line up na schedule si Jessie sa kanyang speech pathologist, sa developmental pediatrician, sa child developmental service at sa NDIS. Kaya sa mga kamiba na katulad ko na meron kayong anak at meron kayong napapansin na may kakaiba sa inyong anak, huwag kayong mag-hesitate na ipatingin sila sa mga espesyalista. Dahil sila lang ang nakakatulong sa atin para i-assess ang ating mga anak at mabigyan sila ng early intervention. At hanggang dito na nga lang mga kamima ko, i-update ko kayo kung ano ang magiging result sa mga assessment ni Jessie at kung ano ang diagnosis sa kanya. Salamat sa panunood. Bye!